Hi guys, welcome back again sa bagong YouTube video ko and kasama ko nga pala, we have our special guest, Van Medina, known as Pinoy Step King. Yes sir! Yes, Pinoy Step, ano yung pinagbibisihan mo ngayon? Ano yung mga nangyayari sa buhay mo? Like, ano lang, tinutulungan ko lang si mama, ganun, sa gawaing bahay, I mga ganun. see. Pinagluluto ko siya, Wow. mga ganun. Tapos yung Wow! tamang online work lang sa bahay. Wow! Guys, hindi niya alam masipag talaga 'to si Ben, eh. Yes, Yes, sir! Kamusta pala yung pagpunta mo dito? Hindi naman busy. Sa ngayon kanina, nung umaga, Yeah. di ba, bago ako maligo, di ba? Mm. Nag-blower muna ako, nag-toothbrush, ganun. Tapos naglakad ako ng, kasi walking distance lang boy sa amin yung sa may harvest. Like Mm. maybe 5 minutes. Mm. Eh, 8 minutes yung bus. Di na, muntik na ako, tumakbo. Pero hindi na ako tumakbo nun. Pero na-catch mo naman yung Oh, bus. nakatch ko naman yung bus. Ang problema lang, it's really crowded this morning. Kasi rush hour eh. May mga pumapasok ganong oras din kanina. Ano oras ka ba sumakay? Kasi yung bus ko kanina, saktong 9. Mm. So dumating ako doon sa may upper Mohawk dito, mga 9:10. So 5 minutes walk dito din. I see. Wow. So yeah, very thankful ako na, I have a friend that, go for this, oh shit. So, yeah, first question ko sa'yo, Ben. Ano yung You ready? Yeah, ready, bro. Yeah, go. Alright. Big shoutout nga pala sa sponsor namin for our upcoming season this September. September. Miss Eileen Alfonso. Thank you so much for your sponsor. Miss Eileen Alfonso is one of the best realtor out there throughout GTA. If you're a home series buyer looking for a property now or in the future within the budget or low budget, masusolusyonan yan. So you can call her at 647-708-0119. And for more information, please check the description below. Go. Ano yung childhood mo? Like, ano yung sa tingin mo nagpatalim sa'yo, kung sino ka ngayon? Like, Like, ano nangyari sa childhood mo? Anong kinalakihan mo as you're, growing up? Tapos, mm, i-compare mo ngayon, ano yung mga nangyari, events, na nagpatalim sa'yo ngayon? Like, naging ano ka, na naging shape, naging better person yeah, like that. better person. You could say you're better person or Mhm. maturity. So if you compare like that, yung nangyari ng Yeah. childhood ko. Nung childhood kasi boy, like since birth nun, Mm. i-mention ko na din yung mom ko, syempre. So my mom like she's working like in Japan nun, nag-work Mm. siya nun, Mm. overseas, and naiwan ako kay mama nun, kay lola, Mm. di ba? Mm. So inalagaan niya ako like whole 9 years. Whole 9 years. So after nun, 2007 siguro nun, yun nga, buntis na si Mm. mami nun, Mm. nung oras na yan. So, nagulat na lang ako. Kinuha na lang ako biglaan. Kinuha ka ni. Mami. Kay mama. Parang binawi. Hindi naman actually binawi. Like, parang kinuha lang talaga ako. Mm. Kasi paano na ako nun eh. Pa-start na ako mag-school nun. Siguro, nung sa elementary school nun. Mm. So, after nun, yun, um, if i-compare ko nun, ngayon, may freedom ako ngayon. I see. So like palipat-lipat ka kung Parang sino kasi, yung guardian mo nung palipat-lipat bata ako ka. ng bata ako. Kasi nung bata kasi talaga ako, talagang kay mama talaga ako gusto sa mama nun. Mm. You know what I mean? Like, life is tough, man, no time na yun. I see. Talaga. So yun, dahil nga sa palipat-lipat yung guardian mo, Mhm. ano yung nangyari? One of the events sa nangyari nung bata ka na nag-hone sa sarili mo yan kung sino ka ngayon? Ano yung mga nangyari? Ano yung Yung nangyari sa akin nung nag-hone, nung Yeah, like bata. nag-shape sa'yo Nag-shape ngayon? sa akin ngayon. Yeah. I'm gonna be honest with you. Natutuwa ako na magbigay ng communication ngayon. You know what I Mm. mean? Tapos, Mhm. be yourself nga, di ba? I see. So being yourself sa mga nangyari and then effective communication. Mhm. I see. Wow. Kaya nga, trust the process eh. Yes, Di ba? sir. Yes, sir. So for the next question then, meron ka bang
pangarap nung bata ka na sobrang iba sa ginawa mo ngayon? Like, meron ka bang, Meron, nung lumaki ako, gusto kong maging ganito. meron ako talaga. Ang dream ko talaga noon, Yeah. like, maging police talaga ako noon. Maging police. Yeah, yeah. Wow. Kasi sabi ng iba, hindi naman Mm. sa pinoforce nila ako, di ba? Mm. Pero gusto ko din talaga maging police boy. Mm. Like, kasi nakikita ko sa sarili ko noon, nung araw na yun, nung bata ako. Kasi nagsusot ako ng uniform ng dad ko, ng Mm. police. Mm. Kasi yun, pupunta ako sa, ano yung school nun sa may, Krami ba yun? Sa Subic? Subic, Philippine, ano yun? Police Academy. Police Yan, Academy. doon kasi gumagraduate tatay ko nun. Wow. Kaya, paglabas niya, inspector agad, di ba? Mm. So, na-inspired ako lalo doon. I Sabi ko, see, galing kay papa oh, mo. tapos sabi ko Na-inspired ka. kay Papa nun, sabi ko, Pa, baka bala ko na lang maging police kagaya mo. Kasi Mm. parang maangas tignan eh. Like, Wow. you know what I Maangas mean? tignan. Hindi kasi, malaki kasi respeto ko sa tatay ko, sa Mm. mom ko, and even my family and my Mm. friends too. So Mm. that's why I wanna become like policeman. So, nung yung sinabi mo kay papa mo na pag gusto ko maging police kagaya mo, anong sabi niya sa'yo? Ang sabi niya sa akin nun, Yeah. sige anak, kung anong gusto mo, i-push natin yan. Wow. Di Wow, ba? very supportive na Oh, supportive siya nun. So, yun na nga, yun yung pangarap mo. Tapos ngayon, ano nangyari? Bakit like it shifted na hindi natuloy or you know? Ang masasagot ko ngayon dyan, kasi nagpunta dito kasi sa Canada eh. I Like, you know what I see. mean? Mhm. It's supposed to be like birthday surprise para sa akin. Kasi Mhm. sabi ko kay mami ko, sabi Mhm. ko, Mi, saan ba tayo pupunta ka ako? Mhm. And may plano sila na exactly date. January 13, 2019. Mhm. Ang oras ng flight namin, 2 p.m. Sabi, anak, handa ka na. Alis na kayo ng mga tito mo. Sabi ko, saan po ka ako? Mhm. Tapos ang reply nila, Canada. Sabi, I was like so shocked that time. Like sabi niya, Mhm. sabi ko, huh? Why? And sabi naman ni mami, anak, for good. For good to Canada. Mhm. Damn. So ano yung ano mo nun? Yung pangarap mo as a police, tapos narinig mo na Canada. Wala na, naglaho na Biglang, kagad. Or changing plan right away. parang, kasi sa totoo lang, homesick ako nun eh. Like, maybe like a month or maybe 2 months kasi hirap na hirap ako mag-adjust nung time na yun. Kasi, syempre, unang dating, hindi ka pa sanay mag-English, di ba? Like, parang sa totoo lang, nung nag-aaral ako sa school eh, walang sa akin lumalapit nun. Yeah, yeah. Kasi di nga ako sanay mag-English eh. Yeah, yeah. Naamin ko nun eh. Yeah, yeah. Pero nung after nun, na-adapt ko na nun, yun, nag-work ako nun, part-time. Ang pinakaunang work ko kasi dito sa Canada, Wendy's. Abutan ko yung hindi naman gano, like standard minimum, you know? Tapos after ng 4 months siguro, yun, doon ko na-realize na ang hirap pala sa Canada. Hindi naman sa mahirap po kasi may kanya-kanya tayong perspective eh. Yeah. So after nun, nag-school na nga ako, it was like so hard to communicate with people. Like, I even know, like, wala akong mapagtanungan. Siyempre, nung time na yun kasi boy, unang dating din namin, na-depressed din kasi si mama. Yung lola ko. Kasi so many happened that time. I see. Yeah. But yeah, guys, this is a one thing too. Kung galing, yung mga Filipinos na galing Philippines tas mag-move out to another country, one of the big thing is you have to adjust to communicate. Tapos yung surroundings mo, kailangan mo din mag-adjust sa mga tao and yung environment, So, it's not hard, na pag pumunta ka dito, ano na kagad, iba yung feeling because it's very different. So, that's one of the, adjustments you have to make. So, tsaka, di ba boy, di ba, high school ka din, di ba? Naalala mo, di ba, pasok sa atin sa Philippines, it was like 7 a.m. 7 a.m. In here, mga 9 or 8, something like that. 8, 8, right? 8 diba? a.m. Yeah. Nung sa Pinas kasi, gumigising ako alas 6 para lang mag-school, 7 a.m. kasi. Dito, makakatulog ka. Kahit gising ko 7:30, aabot ka sa school. Yeah. So yeah, one of the, ibang mga adjustment, ibang rotation dito. So, one of the benefits too. As a Right? benefits too. Tapos yung every time napapasok may bus,
Mm. First time ko magbas dito sa Canada. Mm. Naligaw pa ako nun. Bakit? Siyempre, Oo bago nga pa pala, ako eh. yeah, bago. Tapos, nagtanong ako sa isang stranger Mm. na sabi ko, nahirapan pa ako boy mag-English. Tanda-tanda ako pa eh. Paano yung sabi mo? Do you know, like, parang naglo-loading ako nun, yung time na Yeah. yun. Sabi ko, Yeah. ang naalala ko lang, do you know where's the school? Ganun, Ah. tinanong ko, pinakita ko. Oh, ang galing na pala mag-English Hindi. net. Hindi ako sanay ng baka. Alam mo yung baka ako? Yung mga ganun mag-English ba? Wow! Hindi ko Ginandahan ka. hindi ko salina lahat ah. Ganun ako magsalita dati. Wow. Pero nung yun, tinuruan nila ako yung, alam mo yung transit app? Yun, Transit doon ko natuto. I see. Tapos yung bus nun ata, mura pa nun eh sa amin eh, sa Mississauga Way eh. Mga ilan? $2, $2.50. 2.50. So mura pa dati. Ngayon, magkano na ba? 3.80 na. I see. Kasi So, pabago-bago kasi yung Canada ngayon. Di ko naman sa inaano. Pero, yun. It is what it is. But yeah, so yeah, yun na nga. You know, back to, gusto mo maging pulis nung bata ka. Hmm. Tapos nung mag-change na kayo ng country, oh, shush. You shifted. Hindi na. So, nung dumating ka na dito sa Canada, gaya mo nga, nag-part-time ka, minimum wage. So, ano naman yung naging goal mo? Like, okay, kung hindi natuloy yung pagiging pulis ko, syempre, ayaw mo din yung gantong, oh my days, gantong buhay na minimum wage ka lang palagi, like, sa Windis ka lang palagi magtatrabaho. So, ano yung one of the, goals? Ano yan, boy? One of the goals na career. It could be career, it could be passion about, Kasi nung nga, after I graduate na grade 12, yeah, di ba? Kasi yung, sa totoo lang, I'm gonna be honest with you again, like, Mm. my mom choose anything. Kasi yung mom, kasi dati, yung mom ko, kontrolado niya kasi. Like, hindi naman actually kontrolado. Parang, gusto niya lagi, masusunod siya. Kasi boy, sa totoo lang, alam mo ano unang course ko? Ano? Dapat nung una, nagulat ako. Ano yung air maintenance? Like, aviation? Aviation. Ayun yung What dapat is that kukunin ko. exactly? What? Air mechanic. Oh, I see. I see yung Kasi gaya yung- kila, Kasi yung tito ko kasi nagtatrabaho sa may Pearson, siya yung pinaka-boss doon. So, yun, sabi ng mom ko, anak, kunin mo na lang yun. Eh, ang problema boy, kasi hindi ko nagustuhan, di ba? So, Kasi di ko yung napilitan ka passion. lang? Napilitan ako. After nun, nag-change na naman ako ng program. So, nung nag-change ka ng program, ito gusto mo na yan? Gusto mo na to or ano yung program na yan? Ngayon, yung nagustuhan ko ngayon, it's called Health and Wellness. Pero if I magbabachelor ako, maybe in 2 to 3 years, probably, magiging professional kinesiology ako. I see. So, ito yung mga one of career goals mo ngayon. Yeah. So, from police, shifted to Kinesiology. I see. It's hard to pronounce, guys. I don't know. It's okay. Ano ulit? Kinesiology. Kinesiology. There you go. So, yun, working progress ka na ngayon. Work in progress Going na. there. Going there. Oh, wow. So ngayon, di ba, nag-graduate na nga. Work muna ako ng 2 years. Ipon muna tayo. Try Yes, sir. natin. Di ba? So That's after nun, balik tayo aral. Subukan natin ulit. Di ba? Wala namang masama, So, mangarap, di ba? Yeah. Bata pa. Yeah, of course. As long as you do your best, there's nothing impossible. I believe on that. So, yeah, thank you for that. Wow. Grabe yung mga shift na nangyari sa buhay mo. Mga paiba-iba, Wow. And then, yeah, moving forward to the next question. Anong pinakamahirap na challenge sa buhay mo and paano mo nasolusyonan? Ang maybe like communication nun? Communication? Yeah. I see. To? All people. I see, like mag-English, ganun. Mag-English and yun. Kasi sa totoo lang lalo nung, remember the COVID days? I was like,
introvert something like, you know what I mean? Kasi nag-COVID days eh. Ayaw mo, Ayoko kumausap ng iba. Siyempre boy, di ka makakalabas eh, di ba? mhm. Kailan COVID days? If you were, 2020? Yeah, 2020, yeah, 2022? to 3 or 2022, 2? 23, something So, like that, almost like yeah. that. Yun. Doon Yeah. ako lalo nun, Hindi na-depress. COVID-19 nga eh. So Hindi, 2019 nagsimula. wala pa nun kasi nung unang kumalat daw yung COVID, November pa. Mm. Pero ang problema, 'di ba? I think nagbakasyon na ata, March break ata yun eh. I think I Mm. remember that. Mm. March break, March 13. Tapos nag-announce sila ng April na lockdown yung school. Mm. So, yun nga. I see. But yeah, kung gusto niyo malaman yung exact date kung kailan, please just do, Search it. yeah, please search it. Please search it. Wala kaming ngayon Wala pa. information, but yeah. Information. But for me, nagsimula yung COVID-19 is 2019 2019, because yeah. it's COVID-19. Mhm. So, yeah. So yeah, yun yung mga one of the, mahirap na challenge na na-face mo, Van, Yeah. right? Communication. Communication. Kailangan mo mag-adjust sa kung Adjust it. paano Kasi, mag-communicate sa like, if someone scold me, di ba, pag pinapagalitan ako, I was like super silently. Mhm. You know what I mean? Mhm. Like, for example, kunwari si Justin nagagalit. Tahimik lang ako. Tapos di ako sumasagot. Minsan, napapansin ko, mahirap pala hindi, sumagot na, I mean, hindi na sagot yun. Hindi ko Ano? alam. I mean, for example lang, yung pag nagagalit ka. For example lang, like, Nagagalit. bigyan Kailan kasi- ako hindi, nagalit, Ven? bigyan lang kita senaryo. Like, Ay. di ba? If, for example lang, nagalit ka. Tapos Mm. ako, tahimik lang. Mm. Pero naghihintay ka ng sagot. Bakit? Ano nagawa mo? For example lang, yung mga ganun. Okay. Pero, ang sagot ko doon, di ako sumasagot. Kaya nga, na lack of communication ako eh. Pero paano mo masusolusyonan yung kung tinatanong ko? Well, pangit din kasi mag-response pag galit yung kausap Kaya nga, mo, kaya di ba? nga eh. Kaya nga, yung nga pinakaano rin kasi boy, kasabihan, naniniwala ka ba? Kapag mas maganda tahimik kaysa magsasalita kayong parehas galit. Mhm. Kasi lalala pa yan, tataas pa. Yeah. You know what I mean? Maganda mag-communicate pag kalmado yung Kalmado dalawa. na. Yan ang saying. Pero meron ding mga tao na kailangan mo rin tapatan para maintindihan nila. Meron din. There's some people like that. You would never know. But yeah, maybe one of the experiences, na kailangan mong mag-tense din para, maintindihan din. Intindihan din. Kasi, like, sa akin lang kung hindi mo ima-match yung tensity ng, gaganunin ka na lang yan. Parang masasanay na siya na gaganunin ka na lang palagi. Abusuhin, ganun ba? Yeah, abusuhin ka. So, it's not good. Yeah. Merong ganong tao. You know what I'm saying? So, yeah, wow. Communication is crazy. But yeah, yun na nga yung one of the adjustments. English. Tagalog to English. Yep. I see. Wow. Thank you for that, answer, Van. So, moving on. Ano yung failure experiences mo na naging isang leksyon sa buhay mo? Like failure Like experiences. failure? Yeah. I think during high school days, It could be school, it could be on Yeah, life, school. it could be. school and maybe sports, maybe like that too. Mhm. So, meron akong class na pinakaayaw ko. Di Ano naman sa yun? pinakaayaw. Like, parang nahihirapan ako. Kasi boy, kasi sa Pinas kasi, advanced, di ba? Mhm, mhm. Yung math, doon ako nahihirapan talaga. Sa math, bro. So ayaw mo talaga. Ayoko talaga ng math. Sa totoo lang. Doon ako nahihirapan kasi ang kinuha ko kasi sa math, college level. Mhm. Tapos nakita ko yung, pag kinumpare ko sa Pinas, mas madali yung Pinas, boy. So, pag yung mga dito, algebra pwede pa eh, kayang-kaya eh. Pero yung mga advanced na math, yung may mga solution pa, you know what I mean? May times 2, times na, tapos yung ano pa. May square ano yun? Basta square. Yung Mga ganun. square root. Oh, square root. Yeah. Doon ako nahihirapan nun. Mhm. So, that time, I failed. Like, maybe, I'm gonna be honest with you, my grades is 49, maybe? Mhm. Yeah, 49, bro. 1 point na lang pasado. 1 point na lang pasado na ako. Ini-email ko pa yung teacher ko nun. Anong pangalan ng email dito? Outlook, di ba? Kasi Outlook, dati yeah. walang ganun, Gmail lang. Ngayon, guys, Outlook. Outlook na. Yeah. So, after nun, in-email ko yung professor ko, sabi ko,
if there's a chance to pass the grades only 1%, I can do anything. I'm willing to do anything, you know what I mean? Mhm. As nasabi, wala. Well, Nag-summer school daw ako. So, after nun, kasi gagraduate na ako eh. Pero yun na lang kulang ko ba eh. mm, Nabagsak ko eh. Yun na lang kulang ko, parang gumraduate nun, para mag-college na ako. I see. So, after nun, nag-summer school, went good though. Pumasa. Di naman, I mean, kung pasa. Ang pinaka natutuwa ako dahil nag-effort ako during nun, summer school, my grades is gonna be 59. Mm-mm. Muntik na mag-60 eh. So, at least napasa ako. I see. So, sa mga hindi nakakaalam guys, yung passing grade dito sa Canada is 50. Hindi ko alam sa iba, but based on our experience sa Ontario, is ang passing grade dito is 50. But you don't wanna put yourself on 50. Yeah. Kasi delikado na yun, you know what I'm Delikado saying? talaga. At least do your best na pangatin naman, di ba? But yeah. So yun na one of the, yun yung mga, failed experiences mo and then naging leksyon sa buhay. Mhm. I see. So, na-experience mo na yung failure, alam mo na kung paano yung proseso, Process. Yeah. ginalingan mo Ginalingan ko yung next. nung Yeah. kasunod, Summer. tas pumasa ka na. Pumasak. I see. Kaya nga Then, sabi nga ano eh, try lang ng try until, you know what I mean? yeah, until you So, succeed. succeed. Yeah. Yeah. Yun yung mga good mindset na ayaw mo naman, nabagsak ka na nga eh. Uulit. Titigil ka pa ba? Tas, o kaya uli, ano ba pa? Susuko ka na ba? Eh, Di susuko ba? ka na. Yun na nga yun eh. Kasi, for me, I believe that if you fail, there's a success. You know what I'm saying? Hindi ka magiging success kung wala kang failure na. Ay ngayon ka na eh. Like, kasama sa cycle ng buhay. You know what I mean? Yes. Yep. Kasi sa una, hindi naman tayo like, sa una, nasa baba tayo, di ba? Mhm. After nun, it takes like baby step by step, Mhm. middle, and to go upper. You know what I mean? Yeah. So, yeah. Long story short is Mhm. that just don't give up. Yeah. Never give up. Never give up. Whatever it is, just don't give up. No Do your matter best. no matter what happened, guys, just don't give up. Yeah, do Ever. your best. Yes, sir. Yes, sir. So for the next Oh. question then, meron ba sa buhay mo na biglang umiba yung perspective mo sa mundo or sa paligid mo? Like, what you mean, like, nag-iba? Like for example, na, oh, ganito to dati ah. Tapos biglang umiba dahil may nangyari, dahil may nagsabi sa'yo. Yung mga ganun, yung mga perspective mo. Sa mga... Kunwari, for example lang to. Hmm. Sabi, tingin ko talaga na ito dati, orange juice to eh. Tapos nung tinikman ko, mango juice pala. Yung mga Oh, ganun. parang alam ko na yung Like, tinukoy change mo. Change perspective. perspective. For Yeah. example, like, yun yan, sinasabi mo na, I think, nung maybe like, nagbago lahat nung ano eh, nung COVID days after eh. After COVID After days. COVID. After naman to. That, yung ano mo kanina before. Ngayon after COVID days. After COVID days na, first time natin makalabas eh, di ba? Mm-hmm. So, parang ano, na may ano, nag-grocery kami, no? Unang grocery namin, malapit kami guys sa Seafood City, sa tabi ng Heartland. I see, like sa Mississauga. Sa Mississauga. Doon, Jollibee nun. Sarap ng Jollibee doon eh. So, Mm. yun nga. Short or long, lumabas kami ni mama or lola. Grocery kami. Yan. Tapos sabi, anak, ikaw na bumili. Para makapag-usap ka, subukan mo. Mm-hmm. So yun, after nun, nagulat na lang ako. Like, tuloy-tuloy na yung boy English ganun. It was like, oh my God, if you hear it. Mm-hmm. For example, bibili ka lang. Sabi ko, ang kinig di ba, syempre may ano na boy, may accent na. May accent Wow, na, di ba? ginagalingan na. Wow. May accent na nun. Yeah. So, I realized that time na sana pala na-improve ko nun during high school days talaga nung communication ko. Mm-hmm. I see. So, nung tinry mo, yung sinubukan mo, okay pala. Okay pala. Wala Pero naman. nung hindi mo pa sinusubukan, akala mo ang hirap. Oh yeah. Tapos nung sinubukan mo, tuloy-tuloy na. I see. So, again, it's a communication,
But now, it's easy for him. Easy now. Communicate. Kahit Communicate. saan ka man ilagay. Kahit saan man ako ilagay, kung saan nasan English. ako, English, Yes, sir. kakausap pa rin. Wow! Wow! Wow, thank you for that, Ben. Moving forward to the next question. Ano yung pinaka gusto mong gawin sa buhay mo and saan nanggaling yun? You know what I'm saying? Like, ano yung gusto mong gawin and then saan nanggaling yun means like, ano yung pinaghugutan mo? Saan ka may pinaghugutan nun? Like, nag-motivate sa'yo? Maybe like in sports? Maybe in sports. What sports? Basketball siguro. I see. Kasi all my lahat ng mga pinsan ko in Philippines, they all meron kasi sila eh. Huge name sila yung mga pinsan ko doon. What is the name? Santos Medina, yung mga ganun. Wow. Lagmay. Ang Wow. totoo kasing apelido ko, Lagmay, guys. Wow. Hindi ko lang kasi nagagamit. Eh, bad. So, yun nga. So, I watched them like first time. And kasi yung dad ko, naglalaro din ng basketball during that time. Malakas siya nun, mag-basketball nung kasi payat pa siya dati. Ngayon, taba-taba na eh. Wow. So, yun nga. So, my dad forced me. Hindi naman force like talagang I'm willing to do it. Like, sabi ko, bagay din sa akin ako mag-basketball talaga. Ayun talaga yung passion ko since when I, maybe like 7 or 8 years old. Kasi nung during elementary days, dito kasi may elementary ba boy dito? Of course there's an elementary. Pero ano yung middle school, right? Elementary school. Elementary school, right? Yeah. So, doon. So, ayun nga. First time ko doon, maging varsity sa Pinas. Tuwan-tuwa ako. Pang top 12. Wow. Kasi 12 dati kinukuha eh. Wow. So, umabot ako. Tapos after na based on my experience, it was so sad first. Kasi bago pa lang eh. Bench warmer ako nun. I see. So after nun, nagalit yung parents ko. Bakit nagalit? Hindi kasi sumisigaw sila. Ba't di nyo pinapasok yung anak ko? Wow. Di ba? Very supportive. Very supportive sila about sa sports. So after nun, na-motivate ako lalo na nag-practice palagi until nakuha ko yung gusto ko nung na talaga. Maybe like grade 5 or 6. Kasi ayun yung pinaka-mahayos sa atin eh. So after nun, hindi sa pagyayabang guys nung 2013 or 14, I went to Clara. Wow. Nung sa basketball team. So we against di ba si Kuya Leo? Taga Pangasinan. Unang laban namin sa kanila, laglag kami sa national. Wow. Kasi boy, malakas talaga nung national ng Pangasinan. Sila talaga top 1 talaga. Wow. So umabot ka dun sa level na ganun eh, no? Ang pangalan kasi palarong pambansa. Palarong pambansa, umabot ka dun. Umabot ako like for the first time na. Like Ilan I was taong ka nito? Nung noon? Yeah. 13. 13 years old. 13. Panlarong pambansanan. So pinush talaga ako ng all my friends na boy, for example, boy, tuloy mo. Dito kami. So yeah, yun. I see, wow. So, yung summary ko lang, Ben, yung gusto mo talagang gawin mo gusto mong gawin sa buhay mo is to play basketball because you're passionate about it. Yeah. And pinangugutan mo dahil sa parents mo, sa family mo. So, yeah, wow, very impressive, you know? Yeah, thank you. You really did your best na umabot ka dun sa palarong Yeah, pambansa. that's my first time din as a boy. Like, I'm really so proud nun. Yeah. Kaya nga, kung may pangarap ka, gagawin mo lahat, boy. Yeah, definitely. Talagang di bali mahirap, boy. Kasi ang tatayaan mo sa basketball, dugo at pawis, boy. Like, talagang mahirap sa una. Siyempre, madaming malalakas sa'yo dyan sa tabi-tabi. Kaya, kung gusto mo nga din malakas, sabi nga daw ng iba, ng coaches, practice ka lang palagi. Diba? Consistent, matulog ka, kumain ka mabuti, tapos play basketball. You know what I mean? Yeah. Kailangan talaga alagaan yung sarili din. Definitely, of course, yeah. Yeah, kasi kung hindi mo aalagaan yung sarili mo tapos magba-basketball ka, hindi ang lamya mo nun, di ba? Walang energy na. Low energy gap. Pero may kasabihan, mag-Milo ka daw. There you go. Beat energy gap nga. Wow. Wow. So yeah, very impressive, you know, guys, na he's very passionate about basketball and then umabot siya sa palarong pambansa versus Pangasinan. Yeah. And then kahit
sabihin mo man nalaglag kagad sila nung una, but bilang lang din naman yung mga tao na makapasok sa, oh my bad, mga taong nakapasok sa palarong pambansa, di ba? Bilang lang yun Yeah, sila, di ba? buong ano siguro maybe nakalimutan ko ang tawag sa anong lugar namin eh. Region 3 ba? Oh yeah, Mm. Region 3. Buong Region 3 na 'yon. Mm. Top 12 players lang. See? Imagine that. Kasi hugot-hugutan talaga. For example, kukuha ka ng sa province, Mm. kuha ka sa Manila, Mm. talagang really impressive nun. Kasi lahat ng sponsor talagang tutulungan ka nila din. Kung Yeah. maabot ng anong gusto mo. Kasi Mm. sabi nga, di ba kasi yung mga iba, athlete, student. Pero huwag nyo gagayahin yan. Dapat student, athlete tayo. Wow. Big word. Student athlete. Yes, sir! Yes, sir! So yeah, moving forward tayo, guys. Kung hindi mo ginagawa ang mga gusto mo ngayon, ano sa tingin mo yung interesado kang gawin? So, yung hindi Kung ko, hindi ba, oh, for kung hindi example, kung hindi basketball, basketball, ano yung interesado mong, maybe may second option talaga. yeah, Maging pro gamer, boy. Kasi pro nakikita ko sa gamer? sarili ko dun eh. Wow. No, I Anong mean talagang game? game talaga. Anong game specifically? Specifically, nung nasa Pinas pa, Yeah. Mobile Legend. Mobile Legends. Wow. So ano yun? Ano yung ano doon? Bakit? Bakit? Yeah. Gusto mo maging pro player? Pro player? Yeah. Like, nag-try din ako like, nag-try out during, dito kasi naging famous yung ML nung COVID days eh. Eh, ML. syempre, di ba, nung during lockdown, ang dami naglalaro nun. Mm-hmm. Pero actually, na-adapt ko na yung laro sa Pinas din, di ba? Mm-hmm. So, yun, tuloy-tuloy lang ako maglaro hanggang sa makahanap ng sponsor. Actually, meron kaming sponsor nun, nung 2021. Wow, so yung nag-uso pala yung ML dito, may sponsorship, may laban na dito, parang Meron, tournament meron. na. Ang pangalan, NACT. Nakalimutan ko nung actually name. Pero North America, Mm-hmm. pangalan. Tapos naging one of the players ka One doon? of the players, like in top 5 in whole Canada, tas sa US. Kasi mix yun eh. Mm-hmm. Kahit sino makalaban mo, boy. Like, Mexican, US, mga Valenzuela, yung mga ganun. Kasi boy, madami eh. Ano yung pro game name mo? Oh, damn. Sa mga nakakaalam dyan. In-game name? Yeah. Oh, yeah. In-game name? Or, Is it called in-game name? There so, ang AKA nickname ko in MLBB, it's Shinra. Shinra. Shinra, Guys, yeah. sa mga So, nakakilala kay Shinra, sa mga nakakalaro, this is him. Ininuman niya, guys. Ininuman niya, guys. Kita nyo? Kanina yung bill lumalangoy sa juice niya. inalis ko naman. Sana pinalitan mo na lang. But, It's okay. it's up to you. Pero hindi ko na inumin. Hindi mo alam kung saan nanggaling yung B. You know? Kasama yan. Extra flavor daw. Wow! So yeah, Shinra, guys, kung hindi niya ginagawa yung basketball, he is passionate about basketball, he's gonna do pro gaming. Yeah. So yeah, wow. So sportive, ano nga tawag doon, yung Gamer? like yung sporty ka at the same time gamer ka din. Pero masasabi mo ba sa sarili mo ngayon, like, kung makikipag-compete ka, kaya mo pa rin ba makipag-compete sa pro gaming? Hindi na. For fun na lang. Oh, wow. Kasi, if ko-compare mo ako doon, talagang, yung pangalan ko doon na in-game name nga, talagang sikat eh. Pag nakita nila sa MLBB, ay, si ano pala to? Si Shinra. Ito yung pinakamagaling mag-assassin sa, Wow. Kasi boy, sa totoo lang nun, nung prime ganun, madami natatakot sa akin nun. Pinakamagaling. Madami natatakot sa akin sa MLBB nun. Kaya ngayon, wala na. It's for fun na lang. Kasi we need to face reality, bro. Basketball and ML, wala na yun. Focus na lang tayo sa reality, you know what I mean? But we could actually change your you can change reality kung gusto mo talaga. kung gusto mo talaga. Pero ngayon, talagang focus na tayo sa life. You know what I mean? But yeah, very impressive, you know, na umabot ka din, umabot ka doon sa pro scene na yun.
you know. And I can say that bilang lang din yung mga taong makakaano dun sa yung mga opportunities na ganun. So, Konti. Doon naman sa MLBB, konti lang pa. Konti lang kinukuha. mm, 6. mm. So, see? 6 See guys? players. And hindi mo naman sinayang yung opportunity ng mga ganun, di ba? Yeah, di ko naman sinayang. Ginawa mo Kaya lang naman. kasi, ang nangyari sa nun, nag-disband lang talaga. Kasi, may kanya-kanya ng buhay, you know what I mean? Like, busy na sila. I see. Siyempre, mamimiss yung mga, COVID days, you know what I mean? Mm-mm. So, ayun, we're disband. After nun, we end really good terms. Mm-hmm. So, yun, no more heartbreaks. I see. Wow. Thank you for that, Ben. Wow. So for the next question, paano paano ka maaalala ng mga tao kung mawawala ka man ngayon? For example lang. For example lang. You know what I'm saying? Paano ka maaalala ng tao? Paano mo nila maalala? Yeah. Maybe like, if you guys eating food, maybe? Kapag kumakain kami ng O, kunwari may kaya, leftover something, like di nyo maubos, may isipin nyo, ay, wala na si Ben, wala na mang-uubos ng pagkain ko. Di ba? Wow. Pero remarkable yun sa circle of friends natin. Siyempre, di ba sabi ko sa iyo eh. Kasi, naalala ko, sabi ko, I mean, di naman naalala, like, parang, ba't, ba't, ba't ka ako hindi nila nauubos yung pagkain? Ayaw ba nila? Mm-hmm. Sa totoo lang, dami-dami hindi kumakain dyan, tapos di nila inuubos. That's true. Di ba? Yeah, that's true, guys. Like, it's really hard, you know? Ang daming taong nagugutom. Kaya nga, hindi ko sa tinetake advantage siya. Yun, ano lang talaga. Ayoko lang may nakakitang may tirang pagkain. Talagang, syempre, ginastos mo eh. Yeah. Di ba? For example, bumili ka ng, for example lang milk tea, tapos di mo maubos or something, or noodles. Sakit sa budget yun, boy. Kaya nga, minsan nga, treat yourself, di ba? Kaya nga, kung gaano ang gusto mo kumain ka lang. Yep. Di ba? Especially fruits, vegetables. Vegetables too. Hindi lang puro karne, guys, kasi you have to take care of yourselves. Mahirap yan. But, yeah. So, paano naman kung sa ibang tao? Paano naman sa mga Manonood? Sa mga hindi nyo ako nakilala, ano lang, like, kung gusto nyo kilalanin muna bago akong pumanaw. Bait akong tao. Okay, relax. Okay. Relax lang. Ano lang? For example lang, guys. Kung gusto nyo kilalanin, open ako. Wow. Wow. I mean, kausapin, ha? Duh. Hindi kunwari, for example lang. Paano ka maaalala ng mga tao sa mga nanonood ngayon? Sa ngayon? Yeah, paano ka maaalala ng mga problema boy, hindi nila ako makikilala kasi hindi pa nila ako kinakausap, nagagawin nila. Hindi sa ngayon, siyempre first impression. First impression nila? Yeah. Ay, kanya nga tayong perspective eh. So, paano ka nila maaalala? Sabihin, bait yun. Ganun, di ba? Pero, di nila alam. Tahimik ako. Ayun. I see. Yung pagka-introvert mo, kumikick in pa rin. Introvert? Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Pero pag sa atin nga, circle of friends, lumalabas yung kakulitan natin, di ba? Mga closest friends, you know what I mean? Pero pag sa mga, sa mga random, like, you know what I mean? Pag, for example, pupunta ka sa mall mag-isa, titingin ka ng window shopping. Parang ayaw mo tumingin sa mga tao ba? You know what I mean? Pero pagdating sa mga sapatos, go na go. Yes, grabe. sir. Yes, wow. So, yun na nga, guys, kung paano tatatak si Ben sa inyo, kailangan niyo muna talaga siya kilalanin. You know what I'm saying? Kailangan talaga. Kung wala man kayong chance na makilala siya, panoorin nyo na lang yung video na ito. Sabi niya daw mabait siya, so yun na lang. Yes, sir! Panoorin nyo na lang yung video, guys. So, yeah, wow. We are on to the last question. You know? So, for the last question for you, sa sitwasyon mo ngayon, anong gusto mo na ma-accomplish sa buhay mo for the long run, you know? For long run? Yeah. Maybe in
Kasi tumitingin na din ako sa future din kung anong magiging ako di ba? Mhm. Gusto ko din ma-accomplish na whole life, yung tipong stable ka. Stable life. Stable life. I see. And I'm gonna help my family maybe, my mom, my dad, and grandparents, and other stuff like uncle, auntie. So Mhm. tutulungan ko sila the way they treat me. Like Mhm. when I was a kid, they Mhm. helped me Mhm. and they teach me. They teach me how to respect, and they give me some money too, and I accept it, and it's really grateful. Mhm. And end of the day, and I love them. So Mhm. soon, babawi din ako sa kanila. You know what I mean? Stable life, stable, and I want to have a good family too. You know what I mean? Oh, that's good, guys. Kita nyo, guys, nag-i-English na siya. May improvements. You know what I'm saying? So, yeah, wow. Very, positive, you know, long run accomplishment. Yeah. Para sa, para sa future mo. Good luck with that. Hope you Thank you. always doing your best. So, yeah, guys. Yun lang naman yung mga katanungan. Hope you guys enjoyed this video. You know? So, Van, any shout out, please? Shout out to all my team there, lalo sa H-Town syempre. Yes, Yes, sir. and some other people too, my parents and my girlfriend too. Mhm. And yeah, I think that's it. We're gonna close this one. Ayaw mo bang i-name drop yung mga shoutout mo? Name drop. Ang dami. Yeah, Gusto mo go isa-isahin ahead, kong bro. H-Town? Like, No, it could be anything. Just name drop at least naman. at least naman. Yeah. Maybe, No, if you know, it's okay. wag na, okay na yun. Yeah. Shoutout ko na lang yung mga kaibigan ko dyan. Yes, sir. But yeah, guys, thank you so much sa panonood, Hope you guys enjoyed this. You know, Ven is one of my, closest friends. One Kapit-bahay of lang kami. my, yeah, one of my, Nearest. in the circle, Ay, real friends. And kasama ko din siya sa basketball, everything, basically everything. Kung ano yung projects namin, ano yung mga ginagawa namin sa buhay, buhay. kasama namin siya, So, yeah, I hope you guys enjoyed this. Thank you thank you so much sa panonood. See you on the next See you in video. the next video. Ba, See you on the next video. Thank you guys. Appreciate it. appreciate. Yes, sir. Yes,